Prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, 'tis the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, 'tis the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, 'tis the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, 'tis the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Lift your voice, 'tis the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ang tema po o ang title na ibinaba ng ating Panginoon para sa ating midweek service ngayon ay pinamagatang Enduring Till the End of Days. Grabe. Bago po ako i-chat ni Pastor Anais regarding po sa na ako ang naka-assign sa midweek, talagang may mga ipinapakita ang Lord sa akin na pangyayari na kaugnay dito sa kanyang ibinabang salita. Yung sa enduring till the end of days. At alam kong napapanahon din po ito. And ang verse po na binabasa sa atin ay matatagpuan
sa Mateo 5:11. Ang sabi po dito, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Regarding po sa persecution, talagang as a Christian po, no, bago po tayo pumasok dito, aware po, yung iba aware po na talagang may pag-uusig na kaakibat ang pag-aano no ang pagiging born again Christian, o hindi lang born again Christian kundi yung talagang pagka sinunod na po natin ang Panginoon sa buhay natin, o inuna na po natin ang Lord sa buhay natin. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:12, gayon din naman ang lahat ng nagdanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ayan po. So, talagang nakasaad po sa Biblia na pagka pinili po natin na maging matuwid o sumunod na po sa Lord is talagang kaakibat po nito yung persecution o yung pag-uusig po sa ating buhay. So, bilang Kristiyano po, no, talagang minsan hindi po natin alam na, hindi po natin nare-realize na parang ganun na pala yung pagtitiis natin sa mga persecution na ginagawa ng ibang tao. Alam niyo po ba na ang Lord po ang talagang nag-aano sa atin, nag-iingat sa atin pagdating po dyan, kasi po 'di ba, once na halimbawa may nasabi po sa atin yung ibang tao or may ipinaratang po sa atin yung ibang tao, kung nananatili pa rin po tayo sa dating pagkatao natin is talagang mapapatulan po natin sila. Pero kung tayo po ay nakatuon na po sa Lord, nakafocus na po tayo sa Lord na talagang Lord, ikaw na ang bahala sa kanila, talagang kikilos po ang Panginoon na hindi po tayo magiging affected sa mga persecution na ginagawa po ng mga tao sa paligid natin. Alam po natin yan, alam ko po na lahat po tayo ay nakaranas po ng persecution o pang-uusig po, no, na talagang kahit mismong pamilya po natin is minsan sila po ang ginagamit ng kaaway para po pahintuin tayo sa ginagawa natin na maging matuwid na o sundin na ang Lord sa buhay natin. Pero lagi po natin tatandaan na yung mga tao po na yun na ginagamit ng kaaway is hindi po sila mismo hindi po nila nais mismo na i-persecute tayo, kundi ginagamit lang po sila ng kaaway para po usigin tayo, para pahintuin tayo sa mga ginagawa natin na mag-glorify ang Lord. So alam niyo po, lately po, talagang i-share ko lang po, no, may isang tao po akong nakita na talagang grabe yung pag-uusig sa kanya. 3 months ago nakilala ko po siya, or 4 months ago. And then, pareho po kaming Christian and naging magkaibigan kami. Talagang nagsisharing kami lagi, nag-worship din kami minsan pag nagkikita kami. And lately, may mga nalaman ako tungkol po sa mga nasa paligid niya. Hindi ko po masabi kung ano, basta colleague ko po siya. So, may mga sinasabi po kumbaga nagagalit po yung ibang tao sa kanya nang wala naman po siyang ginagawa. Maybe because, alam niyo po, sabi niya po sa akin, alam mo, pagka sinasabi ko sa kanila na mag-pray tayo, parang ginagawa nilang katatawanan yun. Like, maya-maya sasabihin nila na, ganito, ganyan, pray naman tayo, ganyan, ganyan. Parang ginagawa pong biro yung pagpe-pray, na parang inaasar po siya, ganun po yung dating. Pero hindi lang po tungkol dun, kundi talagang personal na yung pamper-persecute sa kanya, kasi ako mismo is nakaano po ako. Kumbaga, nalaman ko kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao na yun na
masasabi mo talaga na wala namang ginagawa yung tao kundi doon po papasok yung ano no, yung sinabi po kanina na sa verse natin, sa unang verse natin na mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So doon po papasok yun na parang uusigin ka ng mga nasa paligid mo ng dahil sa pag-worship mo sa Lord, ng dahil sa nakikita. Kumbaga dahil hindi ka nakikisama sa mga makamundong gawain is talagang minsan pag-uusapan ka, sasabihan ka ng kung ano-ano, sisiraan ka. Ganun po yung mga common na nangyayari sa mga talagang sumusunod at gustong maging matuwid para sa Lord. And nakaka-amaze kasi ako na laging nasa PND. Sabi ko parang gusto ko ng magsumbong, gusto ko ng mangialam sa nangyayari sa kanya kasi sobra po talaga yung nangyayari na parang hindi ko po mapigilan yung sarili ko na magsalita kasi nga po 'di ba sabi po pagka hindi ka nagsalita nagkasala ka na din pero ang isa pong pinanghahawakan ko is siya nga po mismo is hindi po nagsasalita. So, parang inaano po ng Lord, no? Yung puso natin, talagang um, inaano po siya ng Lord, sinisecured na kahit na anong gawin sa'yo ng mga taong yan, hanggat sumusunod ka sa akin, iingatan ko yung puso mo na hindi ka magalit, na hindi ka masaktan. Kaya, grabe yung binabalik niya po sa mga tao na yun, ng mga nagsasabi po sa kanya ng kung ano-ano, is talagang kabutihan pa rin na talagang ngingitian niya pa din kahit na alam niyang kung ano-ano yung sinasabi sa kanya behind her back. Na ganun din po tayo no, na ganun din po sa atin sa buhay natin na talagang titiisin natin yung mga pang-uusig ng mga taong nasa paligid natin para sa Lord, para magpatuloy sa Lord at hindi tayo hindi tayo basta-basta na makikisama na lang sa mga makamundong gawain para lang hindi tayo sabihan or hindi tayo masabihan ng KJ, hindi tayo mausig is talagang tayuan po natin yung ano, yung paninindigan natin na nasa Lord na tayo, na iba na po yung buhay natin ngayon sa buhay po natin noon. So, yung persecution po is talagang kaakibat po siya no sa bilang pagiging matuwid sa bilang sa pagsunod sa Lord. And alam niyo po, nabalitaan ko po na sa ibang bansa po, meron pong grupo or bansa na hindi ko po masabi kung grupo or bansa siya, pero parang ganun po yung point na parang inuunti-unti po nilang patayin yung mga vocal na kumbaga nagsasalita o nagpapahayag ng salita ng Diyos. So, lumabas po to nung may namatay po na sikat na si Charles po ba yun? Hindi ko po ma-recall yung name niya. Parang ganun po yung name niya, Charles po. Na talagang nung time na nagbaba siya ng word of God, and then later on, binaril na lang po siya agad, no? And then ganun din, nung time po na nailabas yon na nabalita yon or kumalat sa social media, sumunod na po tong balita na to na talagang yung mga merong grupo daw na tutugisin daw nila yung mga nagpapahayag ng salita ng Diyos na talagang publicly. So sabi ko naman nakakaawa yung mga tao na yun and sabi po dito no, 'di ba sabi po dito sa Mateo 5:11 sa pagkatapos po dun sa unang sentence na mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. May sumunod po dun na sentence, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So lahat po talaga tayo ay makakaranas nito. So magalak daw po tayo, sabi ng Panginoon, pagka inusig tayo ng mga tao, ng mga nasa paligid natin and
hindi tayo gumante o hindi tayo nag-response sa mga ginagawa nila, ang Lord po ang bahala sa atin. At talagang sinabi po dito na magsaya kayo at magalak. Hindi lang magsaya yung sinabi, kundi dinugtungan pa ng magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kasi alam ng Lord yung pagtitimpi, kung gaano siya kahirap sa ating mga tao, no? Pero once na sinorender natin sa Lord yun, siya na po ang bahala. So, sa mga nakakaranas po ng persecution, ng mga pag-uusig ng pamilya man po, kaibigan, mga katrabaho, o kapitbahay, wag po tayong mawalan ng pag-asa ng dahil lang po sa mga sinasabi nila sa atin na dahil ang Lord po ang mas nakakakilala sa atin kung ano po yung hangarin natin at yung laman ng puso natin. So, magpatuloy po tayo sa kabila ng mga pag-uusig. Huwag po tayong magpatinag. Huwag po tayong panghinaan ng dahil lang sa sasabihin ng mga tao. Dahil mga tao lang naman po yan eh. Ginagamit lang po yan ni Satan. Or, tama, ginagamit lang po sila para po panghinain tayo. Pero huwag po nating hahayaan na mangyari yun. So, ang next naman po na ibinabasa sa atin sa gabing ito ay matatagpuan sa Mateo 24:24. Ito naman po yung tungkol naman po sa madideceive. Maraming madideceive sa mga pangyayaring persecution sa bansa natin, hindi lang sa bansa natin kundi sa buong mundo. Kasi dahil po 'di ba dito sa Pilipinas may rallying naganap, may mga ngayon may bagyo, kung ano-ano na pong nangyayari sa bansa natin. At batid ko pong alam niyo po ba yung unang ibinabasa sa akin is end of days lang. End of days. Parang ito na yung panahon na parating na talaga ang Lord. Kaya, wag po tayong magtataka kung marami pong pang-uusig yung mangyayari sa buhay natin. And, praying na wala pong ma-deceive sa atin. Dahil, ayun po yung pangalawang ibinaba. Sabi po dito sa Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. So mas maganda po siya sa English, basahin po natin sa English, no. Mateo 24:24, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So may mga darating daw po sa panahon natin ngayon na magpapakita ng mga himala, signs and wonders para ma-deceive po tayo. Praying po na yung araw-araw na pag-aaral po natin dito sa prayer and discipleship ay wag po nating kakalimutan pag dumating na po yung araw na to. Para hindi po masayang yung mga pag-aaral natin, yung mga pagsasabuhay natin, yung mga pagtitiis natin, no? So, alam natin na ang Lord ay darating na parang kidlat po at hindi po ganito. Hindi na po kailangan magpakita ng mga signs and wonders para sa pagdating niya. Kundi talagang para siyang kidlat na darating dito sa lupa. So, wag po tayong magpapaninlang sa mga sinasabi dito na mga propeta, mga bulaang propeta na magsasabi na sila ang Lord. Dahil hindi po kailangan sabihin ng Diyos na ako ang Diyos. Hindi na po kailangan na patunayan ng sarili niya dahil sa mga anak niya, sa mga tao talaga nakakakilala sa kanya kahit hindi siya magsalita, makikilala natin siya. So, huwag po tayong magpaninlang, huwag po tayong magpa-deceive. Malayo na po tayo.
Huwag po natin sayangin yung mga pagtitiis na ginawa natin para makasunod. And praying na pag dumating po yung araw na to, na darating na po ang Panginoon, is makasama na po natin yung pamilya natin sa paglilingkod, at praying na makakilala na din po sila para makasama po sila sa maliligtas. So sabi dito, pati yung mga hirang, pati yung mga elect, pati yung mga sabihin na natin yung mga may katungkulan ay pwede pong ma-deceive. At nangyayari na po to, 'di ba? Hindi pa po dumarating ang Lord. Hindi pa po paparating ang Lord, nangyayari na po to. Marami na pong na-deceive. Marami na pong nawala. Marami na pong naging iba yung pananaw. Marami na pong natisod. Pero hanggat hindi pa po dumarating ang Lord, hindi pa po huli ang lahat. Kaya patuloy po tayong magpahayag ng kanyang salita at huwag po tayong matakot sa mga tao na sasabi na papatayin yung ganit, papatayin yung mga publicly na nagsasalita ng salita ng Lord. Huwag po tayong matakot sa kanila kasi mga tao lang po sila. Batid po ng Panginoon ang layunin natin. Kaya sa Lord lang po tayo magtiwala. Kagaya po dun sa namatay na sikat po na talaga nagpapahayag ng Lord. Napaka-bless niya po, no? Kasi namatay po siya nang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba po? Kaya tayo, maging matatag po tayo, huwag po tayo matakot. Tuloy-tuloy lang po tayo. At mas magpalalim pa po tayo. Dahil hindi po natin mararanasan yung langit kung dito pa lang po sa lupa is magpa-deceive na po tayo sa kaaway. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Pag nilay-nilayan po natin ito, ginagawa na po natin to araw at gabi. Dito sa prayer discipleship at praying na hindi po ito mabaliwala. Huwag po tayo magpa-deceive sa mga ginagawa ng kaaway sa paligid natin. Tindigan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. And lastly, ang last na binaba po ay ang Mateo 24:12-14. Sabi po dito, lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Baka nga po sign na po yun, no? Yung nangyari po dun sa sikat na preacher. Baka nga po sign na yun para maging bold tayo sa pananampalataya na meron tayo. Para mas maipahayag pa natin o ma-share pa natin sa mga taong hindi pa nakakakilala. Grabe po yung sinabi ng nung misis niya. Share po ni Pastora sa natin sa GC natin. Yung asawa niya po ang parang nagsalita po sa maraming tao na sinasabi niya na pinatawad niya na yung pumatay sa asawa niya. Lately lang po yun lately lang po nangyari yun, pero ang sabi niya pinatawad niya na yung pumatay sa asawa niya kasi ayun ang sabi ng Lord, ayun ang utos ng Lord, at for sure daw ayun din yung gagawin ng asawa niya, papatawarin yung tao na yun kasi ang reason daw o ang purpose daw ni Charles, kung Charles man po, sorry hindi ko talaga ma-recall yung name niya kung Charles talaga, is ang purpose daw po ng pagpapahayag niya ng word of God is para ma-save po yung mga kagaya ng tao na pumatay sa asawa niya. Grabe yung paninindigan ng tao na yun.
na talagang handa siyang ibuwis yung buhay niya para lang makakilala yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord. Grabe yung boldness na meron siya, grabe yung tapang na meron siya. Like sabi dito, no, lalaganap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng marami. 'Di ba po, bilang tao dito sa lupa, pagka ginagawan po tayo ng masama, talagang hindi mo din masasabi kung hanggang kailan ka magtitimpi eh. Lalo na kung sobra-sobra na. Talagang ah, hindi mo hindi mo alam kung hanggang kailan mo makokontrol yung sarili mo. Pero alam niyo po, darating din yung araw na pag sinurrender natin sa Lord yun, kusa tayong poprotektahan ng Panginoon na hindi maapektuhan sa kasamaan na yun. Surrender lang po natin sa Lord lahat. Lahat ng nangyayari sa buhay natin. Lahat ng negativities na nangyayari sa buhay natin, negative man to, positive, ipagkatiwala natin sa Lord. Kasi kung tayo po yung magre-response at mananangan lang po tayo sa mga sarili natin, kung negative man po yun, baka negative din yung mabalik natin. Kung positive man po yung nangyari, baka ma-take advantage po natin. So, laging surrender. Surrender agad lahat sa Lord. Lahat ng nangyayari, surrender agad sa Lord. Para makasunod po tayo sa kung ano po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kasi, sabi po dito, anino po manlalamig ang pag-ibig ng marami nang dahil po dun sa kasamaan na mangyayari. Lalo na yung mga baby Christian o yung mga hindi pa nakakakilala. Talagang magkakagulo po ang mundo kung ganito po ang mangyayari. Pero sabi po sa verse 13, ito po ang panghawakan natin para mas maging matatag tayo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Glory to God. Praying na ang bawat isa na nakakapakinig nito ay makasama hanggang wakas. Mapanindigan yung pananampalataya sa Lord. Matayuan yung faith na meron tayo o meron sila. And sabi po sa verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao. At saka darating ang katapusan. Marami na pong nagpapahayag. Kahit po mismo yung church natin. Talagang grabe kung humayo. Para lang may pahayag yung salita ng Diyos sa social media. Marami na rin pong mga nagpapagamit para magpahayag ng salita ng Diyos. At yung namatay po na yun is talagang kilala po siya. Na talagang nagpapahayag ng Diyos, hindi lang sa bansa niya, kundi parang sa buong mundo po yata. Kasi nakita ko po sa pina-follow ko dito sa pina-follow ko na Filipino na vlogger na patungkol sa Lord yung vina-vlog niya is talagang sobrang affected siya nung namatay yung tao na yun. Search ko lang po yung name nung namatay. Ayan, hindi ko ma-recall talaga yung name niya kung Charles. So, ayun po. Manatili po tayong grounded sa Panginoon. Ipagkatiwala po natin sa Lord ang lahat sa buhay po natin, sa mga nangyayari po sa buhay natin. Ang Lord na po ang bahala. Basta surrender po tayo. Gawin natin yung pinapagawa sa atin. Ipahayag ang salita niya. Ayun lang po ang nais ng Diyos. Ipahayag ang salita niya. Go and make disciples. Nangungusap po ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kahit po sa akin mismo.
natindigan natin yung pananampalataya na meron tayo at sundin natin yung gusto niya na go and make disciple. Huwag tayong matakot sa mga nanguusig sa atin. Dahil grabe po yung gantimpala na nakalaan para sa atin pag napagtagumpayan natin yun. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion